Pinagpapatuloy po natin ang ating pag-aaral in the Gospel of Matthew. And we're already in Matthew chapter 21. Ang ating pong passage ay in verses 33 to 46. Pero yung babasahin ko lamang ay hanggang 41. At pinamagatan po itong the parable of the wicked vine dressers or ang talinhaga ng masasabang maghahalaman o hardinero. Sa King James, tinatawag pong husbandmen or in modern term natin, gardeners. Let's go to our passage in Matthew 21, beginning with verse 33. Hear another parable. There was a certain landowner who planted a vineyard and set a hedge around it, dug a wine press in it, and built a tower. And he leased it to vine dressers and went into a far country. Now when vintage time drew near, he sent his servants to the vine dressers that they might receive its fruit. And the vine dressers took his servants, beat one, killed one, and stoned another. Again he sent other servants more than the first, and they did likewise to them. Then last of all he sent his son to them, saying, They will respect my son. But when the vine dressers saw the son, they said among themselves, This is the heir. Come, let us kill him and seize his inheritance. So they took him and cast him out of the vineyard and killed him. Therefore, when the owner of the vineyard comes, what will he do to those vine dressers? They said to him, He will destroy those wicked men miserably and lease his vineyard to other vine dressers who will render to him the fruits in their seasons. Let's ask God to bless our study of His Word. Almighty Father, maraming salamat po sa inyong kabutihan sa amin sapagkat kayo po ang patuloy na kumakalinga sa bawat isa. Salamat sa patuloy niyong paggabay sa amin, maging sa mga panahong ganito, maging sa kainitan, Panginoon. We know that you are the one keeping us and protecting us. Alam niyo po ang mga kahilingan ng bawat isa. And so salamat po dahil kayo ang tunay na dumirinig ng panalangin ng inyong mga anak. And how we pray once again, samahan niyo po kami sa maikling pag-aaral ng inyong mga salita upang ito po ay magkaroon ng kabuluhan para sa amin, upang maunawaan namin ang mensahe ninyo, kung paano ipinahayag niyo ito sa panahong iyon, maging meaningful din ito para sa amin sa aming panahon ngayon. Pagpalaan niyo po ang pag-aaral na ito sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Mapapansin niyo po, sinimula sa verse number 33, ang mga salitang, Hear another parable. Kasi meron ng naunang parable. And if you remember, ang naunang parable dyan is called as the parable of the two sons. Kung saan, yung unang anak, inutusan ng ama para magtrabaho sa kanilang sakahan o vineyard. Ayaw niya. Pero later, nagbago ang isip, nagsisi siya, at sumunod. Yung pangalawang anak, mabilis sumagot, oo. Pero later, nagbago isip, hindi siya sumunod. At alam natin, ang lesson is that just like Israel, meron silang anyo ng kabanalan, pero in reality, malayo na sila sa Diyos. At hindi nila napansin nyo, kaya sabi ng Panginoon, mas nauunahan pa kayo ng mga makasalanan. Yung mga taong tinitingnan nilang mababa, just like tax collectors or yung mga prostitutes, pero nagsisi sila eh. Mas nauna pa yung akala nilang malayo sa Diyos kaysa sa kanila na napaka-relihiyoso na ayaw lumapit sa Panginoon. And so that's where he began when he said, Hear another parable. Ano yung parable? Binabanggit dyan, there was a certain landowner. Sa ating King James, ang pagkakabagyat, householder. Ano daw ang kanyang ginawa? Nagkaroon siya ng ubasan or vineyard. At syempre, kung ikaw ay may-ari ng isang ubasan o vineyard, gusto mong gawin ng lahat para ito ay magbunga. Ginawa niya lahat yon. Sabi doon, nag-set siya ng hedge o yung kanyang perimeter as protection, merong wine press, merong tower, at sabi doon,
lease niya, pinarentahan sa mga nagtatanim din. Okay? Yun yung term nating let it out to husbandmen. Now, nababanggit na ito ni Pastor Eric, pero alam natin in the Bible, especially in the Old Testament, yung bansang Israel, they are also referred to as a vineyard. Yung ubasan. Malinaw na malinaw yan in Isaiah 5:7. For the vineyard of the Lord of hosts is the house of Israel, and the men of Judah are His pleasant plant. So dito pa lamang, kung alam na natin that it is the house of Israel being referred to as the vineyard, of course, maliwanag din na yung may-ari mismo ang Diyos. So it's referring to God and His relationship to the nation of Israel. So, in this parable, ginawa lahat ng may-ari ang kinakailangan para siguraduhin na yung kanyang mga pananim, yung kanyang ubasan, ay siguradong lalago. Siguradong magpo-prosper. Hindi niya ito pinabayaan. Bagamat siya ay aalis, pero inihanda niya muna ang lahat. Sabi sa NLT, then he leased the vineyard to tenant farmers and moved to another country. Pinaupahan niya muna sa mga alam niyang marunong din sa pagtatanim bago siya umalis. So, there will be people who will take care of this vineyard. Now, yung binabanggit sa verse 34 sa ating King James, when the time of the fruit, sa New King James, sa pagkakabanggit, when the vintage time drew near. Panahon na ng tag-ani, anong ginawa niya? He sent his servants to the vine dressers that they might receive its fruit. Natural. Siya pa rin ang may-ari. So, panahon na ng tagbunga, and he was expecting to get the harvest. At natural naman, dahil kung kinikilala siyang may-ari, wala naman talagang problema. Lalo na sa mga umuupa lang at nagtatrabaho, they would gladly have done that. At kung ginawa nila yun, walang problema. Tapos ang usapan. Dito nagkaroon ng problema. Nung yung mga nangupahang iyon, lumabas ang kanilang totoong kulay. Sabi sa 35, and the vine dressers took his servants, beat one, killed one, and stoned another. Masama ang kanilang ginawa sa mga pinadalang lingkod. Sa 36, again, he sent other servants more than the first, and they did likewise to them. Inulit pa yung una nga lang na ginawa nila ng masama, yung mga lingkod na pinadala, masasabi na nating that's already great evil or wickedness. Pero inulit pa nila, so makikita nyo talaga, they had evil intentions. Pero pinagbibigyan pa rin sila. In fact, iniisip ko nga, kung sa atin nangyari yan, hindi na natin palalagpasin yung una palang na ginawa. Pero again, you would know the message of this parable because it's showing again the goodness and the long-suffering or patience of God to His people. Sabi dun sa 37, then last of all, He sent His Son to them saying, they will respect my Son. Anak na to . Siyempre, hindi naman nila gagalawin, hindi nila pahirapan. But when the vine dressers saw the Son, they said among themselves, this is the heir. Come, let us kill him and seize his inheritance. So they took him and cast him out of the vineyard. Yun ang pinakamasaklap. And killed him. Again, where is this going? It shows, first of all, the wickedness of these people. Pangalawa, hina-highlight the goodness again and patience of the owner. Anak pa niya ang kanyang pinadala. But then, may panahon ng pagtatapos o panahon ng pagtutuos. A time of judgment. After giving them all the opportunity, sabi doon, verse 14, time of judgment. Therefore, when the owner of the vineyard comes, what will he do to those vine dressers? At yung mga tao na ang sumagot, verse 41, they said to him, he will destroy those wicked men miserably and lease his vineyard to other vine dressers who
who will render to him the fruits in their season. Alam nila dapat gawin. Sagad-sagad na, sobra na ang kasamaan, kailangan ng parusahan ang mga lalaking ito. At ipagkakatiwala na sa iba yung kanyang ubasan. That's the point of the parable. Now remember, ang kausap ng Panginoon, yung mga leaders of Israel. Sumobrang sama ng leaders of Israel, naging corrupt sila eh. Talaga namang yung form of godliness andun pa rin, pero napakasama ng kanilang puso. Sabi ng Diyos, panahon na para alisin na sa inyo yung maraming privileges na ibinigay ng Diyos sa kanila through the years. And so, you will notice, habang sa panahon ito, ang Panginoon, tumawag siya ng mga apostles, and then bago siya umalis, pinagkatiwala niya sa kanila ang gawain, and He built His church, at nagpatuloy na grow ang kanyang church. So, there will be Jewish and Gentile members of the church. Hindi na sa kanila iiwan, pero sa iba na ipagkakatiwala ng Panginoon. Again, this is God's dealing with the nation of Israel. Ang Diyos hindi kagaya ng tao. At yun na lang, magpasalamat tayo. Kung, again, sabi ko nga, hindi natin gagawin ito kung sa ating ordinaryong isip na pagbibigyan pa yung gumawa ng masama. Diba? Immediately, we might call the authorities, yung mga police, para ipahuli sila. And they deserve that. Kung talagang may gumawa sa atin yan in a real life situation. But again, God is not like men. God continually gives opportunities to people. He continually shows grace and mercy kahit sa mga undeserving. Mahabang panahon ang binigay ng Diyos para sa kanila. And of course, alam natin that the greatest showing of His love is still when He sent His only begotten Son. Yun ang highlight dun eh. Yung kanyang pinakamamahal na anak. Kahit sa isang napakasamang bayan, dumating pa rin siya. Maraming tumanggi, pero may ilan na tumanggap. Ito ang sinabi ni F.F. Bruce regarding this part. The husbandmen treat the messengers in the most barbarous and truculent manner. Ibig sabihin ng truculent, brutally harsh. Beating, killing, stoning to death. Highly improbable in the natural sphere, but another instance in which parables have to violate the natural probability in order to describe truly men's conduct in the spiritual sphere. Kita nyo? Dahil nga parable siya, hindi ibig sabihin na sa lahat ng pagkakataon or literally, gagayahin mo because there's a certain lesson that God wants to teach. Again, na-highlight ang kabutihan ng Diyos at ang kasamaan ng tao. At yun ang gusto niyang sabihin para sa kanila. Now again, at this point, madaling sabihin, kasi masama naman talaga bansang Israel eh. At sa dami ng binigay sa kanila ng Diyos, sinayang nila. And totoo naman yun. Pero instead of pointing a finger to them, how about this? Papaano naman tayo? Tayo na pinagkatiwalaan ng Diyos, gaano tayo katapat sa ating Diyos, hindi lang bilang manlilika, pero bilang ating Ama, bilang ating manunubos. Diba? Kung tayong pinagkatiwalaan ng kanyang ubasan, what will you do? May mga pagkakataon ba na sa dami ng pinagkatiwala sa atin ng Diyos, sinasayang lang natin? Hindi natin ginagamit to the utmost for His glory? Yeah? Madali kasing makita, masama ang ginawa lang. Totoo, pero papaano kung tayo at sa iba't ibang larangan ng ating buhay, ano ba yung ine-expect ng Diyos para sa atin? Masasabi ba natin talagang ganoon tayo katapat at ibang-iba tayo sa kanila? O may mga pagkakataon parang ganun din tayo? Because hindi na natin ganun pinapahalaga ng Diyos at ang lahat ng mga pinagkatiwala natin sa Kanya. Inaangkin ba natin yung hindi naman talaga sa atin? Pahiram lang lahat yan eh. Diba? Ginagamit ba natin ayon sa gusto lang natin o para magbigay ng kalwalatian sa Kanya na nagbigay?
Kaya ang challenge ni Spurgeon at ang kanyang prayer, sabi niya, "Oh, that the Lord may raise up a race of men who shall render Him the fruits in their seasons." Tandaan nyo, kung papaanong gusto nating nagbubunga yung mga halaman, yung mga puno, di ba, may nakukuha ang bunga, in their season, tayo rin. Sana nagbubunga para sa Diyos in our season. Kaya ganun kalagay yung John 15, na preach ni Pastor Eric, about abiding in Him. Diba? Nakakabit tayo, magbubunga. And then he continues, the hallmark of a faithful minister is his giving to God all the glory of any work that he is enabled to do. Ano mang ma-accomplish natin, maliit man o malaki, alam natin it all must go back to God. Hindi sa atin. That which does not magnify the Lord will not bless men. How can we expect na magliwanag sa mundong ito kung hindi naman natin iniisip at pinapanalangin paano siya lalong malulugod? Kahit sa pinakamaliit hanggang pinakamalaking bagay. At kung hindi tayo magiging blessing sa iba, para saan pa nililigtas tayo ng Panginoon? Something to really think about and ponder upon. At lalo na kung tayo ay tumatagal na bilang Kristiyano. Dapat talaga yun na yung heartbeat natin eh. Hindi na tayo lumalayo doon dahil gusto na natin gamitin ano pa mang nalalabi sa ating buhay. Nagiging bahagi na ito ng ating buhay. And the Lord continued to challenge them in verse 42. Sabi doon, Jesus said to them, "Have you never read in the scriptures?" Imagine, kausap ng Panginoon, mga religious leaders. Ano ang dating sa kanila nung sinabi niya yan? Hindi ba sila magagalit? Of course they will get angry. Sila yung tinitingala ng bansang Israel eh. Pag tiningnan mo yung mga taong nag-aaral at dapat bihasa sa kasulatan, sila yun. Pero nung sinabi ng Panginoon, "Have you never read?" Hindi nyo ba nabasa in the scriptures? It's possible to know many things, di ba? In the Bible, pero walang reality sa buhay natin. So, huwag lang tayo makontento na pupuno tayo ng facts. Pero sana yung mga katotohanan yun nagiging totoo sa buhay natin so that it can change us. God can use those things to change us. Anong sinabi ng Panginoon na hindi nyo ba nabasa? Ang kanyang mensahe, the stone which the builders rejected has become the chief cornerstone. This was the Lord's doing, and it is marvelous in our eyes. Taken from Psalm 118, verses 22 to 23. It is a messianic song. Bagamat tinanggihan siya ng kanyang sariling bayan, pero hindi nila nabago ang katotohanan, siya yung chief cornerstone. Ang pinakamahalaga at matibay na bato. Hindi nila mababago yan. And so, sabi niya in 43, "Therefore, I say to you, the kingdom of God will be taken from you and given to a nation bearing fruits of it." Again, because of their attitude, negative attitude to the Messiah, tatanggalin ng Diyos lahat ng pinagkaloob sa kanila. Supposedly, they were the chosen people of God in the Old Testament. Pero ngayon, hindi na. Sabi ng Diyos, it will be taken from them and it will be given to another who would be more faithful. Diba? Ganon din ang ginagawa ng Diyos. Nung nagkasala si Saul, sabi niya, "Alisin ko sa iyo ang throne, bibigay ko sa isang naghahanap sa akin, a man after God's own heart." Pagkatapos si David, came Solomon at napakadaming blessing at pangako. Pero dumating ang panahon sa katandaan ni Solomon, lumayo siya sa Diyos. Bakit? Nung kabataan niya, magandang nangyari pero hindi siya sumunod ng buong buo sa Panginoon. Yung sinabi ng Diyos, "Huwag mong gawin, magkaroon ka ng maraming foreign wives," ginawa pa rin niya, walang sino mang kaya na masumunod sa Diyos, and then pagsabayin mo yung kasalanan,
at yung pagiging matapat sa Diyos, you cannot do that. Na-destroy, nahati ang kaharian. And it's so in history. Lahat ng mga tumatanggi sa Panginoon will suffer the consequences. Now again, paalala to sa atin as a church. And of course, ang bansa kasi natin is called as the only Christian country in Asia. Pero paalala to First, to our people, ano na mangyayari doon sa title na the only Christian country in Asia kung wala namang totoong malalim na pagkakilala sa Diyos? It's just a name. Pero kita nyo, palayo ang tao sa Diyos. And that is a challenge to us who are truly children of God. What will we do? Sasabihin ba natin sa Kanya? And also, that's a reminder to us as a church. Bakit? Masarap maging bahagi ng iglesia ng Panginoon. Again, because of the privileges God has given to us, palagi tayo nag-aaral ng salita ng Diyos na ipapangaral ang katotohanan ng Kanyang salita. Nagiging matatag tayo sa tamang katuruan. And we can be happy kapag tayo sumusunod sa Panginoon. Napakaraming privileges na wala sa iba. But then, habang tumatagal tayo sa Panginoon, tayo pa ba yung nagliliwanag sa madilim na mundo? Kung nangyari ito sa Church of Ephesus, pwede ring mangyari sa atin. Okay? Ano ba sabi ng Panginoon? Revelation 2. Ito ay sinulat sa Church of Ephesus. Sabi ng Panginoon, I know thy works, in verse 2, and thy labor and thy patience, and how thou canst not bear them which are evil, and thou hast tried them which say they are apostles and are not, and hast found them liars. Alam ko, ginawa mo, matapat ka sa katotohanan. Ayaw mo yung mga masama, yung maling katuruan. And has borne and has patience, and for my name's sake has labored and has not fainted. Nagpatuloy ka sa lilingkod sa Panginoon. Hindi ka nang hinawa. Verse 4, nevertheless, I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love. Bilang matagal ng Kristiyano, andun pa ba yung ating first love? And alam natin who's being referred to here. Ang Panginoong Jesucristo pa ba yung ating first love? Andun pa ba yung ating heartbeat para sa Kanya? And excited pa ba tayo na makasama siya, makaulayo siya every day? Makinig sa Kanyang salita, gabayan niya tayo, manalangin. Yung intimate fellowship or all of those things nasa nakaraan na lang. All in the past. Oo, dati. Pero not now. Question, why? Ano sabi ng Panginoon? Magaling sila sa maraming bagay. Ang nawala, yung pinakamalaga, yung pag-ibig nila na palitan ng iba. So what did he say? Verse 5, remember therefore from whence thou art fallen, and repent, and do the first works, or else I will come unto thee quickly, and will remove thy candlestick out of his place, except thou repent. Mababasa natin in the book of Ephesians kung paano tuwang-tuwa si Apostle Paul sa mga Christians at Ephesus. Diba? Paano sila nagpatuloy sa paano niya ipinanalangin sila na lumago, and they did for some time. Pagdating sa panahong ito ni Apostle John, nalamig. At yun ang isa sa nakakatakot in the church. Kapag meron pa rin tayong regular and usual na mga activities, pero tinanggal na ng Panginoon yung liwanag, yung kanyang candlestick or lamp. Hindi na effective. Hindi na nagbibigay kalwalatian sa Diyos. Hindi na ganoong sensitive para sa Panginoon. Yun ang kailangan natin in this dark world. Habang ang mga tao nagko-compromise, habang ang mga tao patuloy lumalayo sa Diyos, kailangan tayong i-challenge at i-motivate na Panginoon. So that lalo pa yung liwanag ng Panginoon makita sa atin at gamitin tayo ng Panginoon for more people.
Huwag nawa mangyari yan sa atin. Anong sabi ng Panginoon? As we continue sa ating text in verse number 44 of Matthew 21, and whoever falls on this stone will be broken, but on whomever it falls, it would grind him to powder. Marahil, hindi nila matanggap ito. But there's no other choice. Dalawa lang kasi Isa sa dalawa ang pwedeng pagpilian. Either, at sa bawat isa ganun din, either durugin tayo ng Diyos sa ating puso and we become so convicted and repent before God and we lay everything to God at ma-experience natin muli ang pagbabalik sa atin ng Panginoon to renew us. Or, there will be people who will be broken in judgment. Tapos na. Binaliwala nila ang paalala ng Panginoon, panahon na para hatulan at wala ng pagbabalik. Saan tayo doon? Kaya pala mahalaga, di ba, to be sensitive to God and to ask Him always, search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts and see if there be any wicked way in me and lead me in the way everlasting. Mahalaga yun, mga kapatid, to always be sensitive to God. Mas masarap to be broken before God because of our sins, our own weaknesses, because of our unfaithfulness, and then to be renewed by God. Kaysa naman wala kang pakialam until dumating yung hangganan, kasama ka pala dun sa mga hahatulan. And they will also be broken, but in judgment. Again, may binabago ang Diyos Pero may mga tao who will choose to continue yung kanilang paglayo. Anong reaction ng mga leaders in verse 45? Now when the chief priests and Pharisees heard his parables, they perceived that he was speaking to them. The message was very clear. Wala nang mas lilinaw. Alam na alam nila sila yung tinutukoy. Wala namang binanggit ang Panginoon na specific names. Hindi sila tinuro sa kwento lang. Pero alam nila why? Mukhang nababagabag yung kanilang konsensya. Tinatamaan sila. Diba sabi nga, pag ikaw ang tinatamaan, kung ikaw ay sensitive, magpasalamat ka. May nararamdaman ka pa Salamat Lord, teach me. Kasi ang proud person, pag tinamaan, reactive agad yan. Ayaw. At ganun ang ginawa nila. 46. But when they sought to lay hands on him, they feared the multitudes because they took him for a prophet. Ang first reaction nila, galit siya sa amin, lagot ka, kumante. Kaya matagal nilang pinlano yan at papunta na doon. Hindi naganap because of their fear of men, fear of the crowd. Alam niyo naman ng mga religious leaders, mas matimbang sa kanila yung sasabihin ng tao. At dahil ang tingin ng mga tao, he was a prophet, Jesus Christ was a prophet, hindi natin pwedeng gawin yan until a more convenient time. Hindi na nawala sa kanilang isip, lalong lumaki yung galit nila hanggang matupad yung kanilang evil intent later on. At yun ang delikado kapag ang tao hindi marunong makinig sa Diyos. Hindi marunong magpakumbaba at magsisi. Papunta dun sa masamang landas. Sabi dyan, of course, makikita natin, hindi nila ginawa, pero again, makikita natin the sovereignty of God. Hindi pa panahon para ialay ng Panginoon ang kanyang buhay. Hindi dahil sa sila may control, it's simply because it was not yet the right time according to God. Ang Diyos ang may hawak ng lahat. Pero later, they will try. Okay, question. Kumusta na tayo pagdating sa ating relasyon sa Diyos? Habang tayo tumatagal, maraming nalalaman, lalo ba tayong nagiging mas nananabik para sa Diyos? Are we awed and inspired by God? Lalo tayong gustong maglingkod sa Kanya at magpagamit sa Kanya para mas maraming pang makakilala? Or are we like these people, habang tumatagal, puro panlabas at lumalayo ng lumalayo?
I pray, my brethren, patuloy, hingin natin sa Panginoon, gabayan tayo at lumalim tayo sa pagkakilala sa ating Panginoon. Malugod natin siya. Let's pray. Almighty Father, we praise you and adore you, Lord, sapagkat napakayaman ng inyong mga salita. Totoo, Panginoon, ito ay para sa mga tao sa panahong iyon. And yet, itinala nyo ito sa inyong mga salita para ipakita sa amin na hindi rin kami exempted sa pagkakaroon ng masamang puso, lalo na kung kami ay lalayo sa inyo. Napaka-posible, Panginoon, na kami ay masaya sa maraming privileges and blessings na binibigay nyo sa amin, and yet, wala kaming sensitibong puso para patuloy magpasiyasat sa inyo at maramdaman namin kapag kami ay lumalayo. At Lord, help us as your people na lalong mas lumalim sa aming pagkakilala sa inyo. At anumang bahagi ng aming buhay, Panginoon, patuloy katagpuin na kami sa mga nagsisimula pa lamang, sa mga nagpapatuloy at matagal na sa pananampalataya. We pray that you would continue to encourage and strengthen your people. Be thou exalted. Patatagin niyo po ang aming iglesia, ang bawat pamilya, at Panginoon, kayo po ang gumamit sa amin para magliwanag sa madilim na mundo. Be thou exalted in the wonderful name of the Lord Jesus Christ we pray.